Kamalay itong si Ramir, tinanong niya si Trixie kung ito ba ang kumausap sa kanya kaya siya nagkamalay. Nagawa ngang magsinungaling ni Trixie at Patricia kay Ramir. Sinabi nga ni Patricia na si Trixie ang kumausap sa kanya. Pero nang muling makausap ni Ramir ang doktor, sinabi nito na binabantayan siya at kinakausap ni Trixie kaya naging okay ang kanyang kalagayan. Kaya nasabi naman ng doktor na Trixie pala ang name ng little person na kumakausap sa kanya. Dagdag pa ng doktor na nagpumilit ito na makalapit sa kanya para lang makausap siya. Hindi naman alam ni Ramir kung matutuwa siya kasi akala niya ay si Trixie talaga ang kumausap sa kanya, pero nang sinabing little person ay alam niya nang si Lilet ito. Pero mas masaya itong si Ramir dahil ramdam niya na ang ginawa ni Lilet ay patunay lamang na mahal pa rin siya bilang ama kahit na ang dami nitong pagkukulang kay Lynette. Samantala, gusto na ni Bonnie na mag-resign at ayaw niya na. Dumating naman itong si Meredith at pakiusap niya kay Bonnie na kung pwede ay pag-usapan muna nila at wag muna siyang mag-resign. Dahil alam ni Meredith na ayaw na rin ni Bonnie sa kanyang anak, kaya siya na mismo ang gagawa ng paraan para muling magkabalikan ang kanyang anak at itong si Bonnie. Hindi naman sinabi ni Bonnie ang dahilan kung bakit ayaw niya na kay Era. Ang alam lang na dahilan ni Meredith ay ayaw na ni Bonnie dahil kay Lilet. Nabanggit din ni Bonnie na pupunta rin si Lilet sa kanila para manghiram ng mga cases para makatulong sa kanyang kliyente na dinidiin ni Trixie Ingano. Nang marinig naman ni Meredith ang Ingano, naalala niya itong si Ramir at naisip niya na kung anak ba ito ni Ramir Ingano. Dito na nga malapit ng magkaalaman ng sikreto dahil kapag nalaman ni Meredith na anak ni Ramir itong si Lilet Matias, ay dito niya na malalaman na anak niya pala itong si Lilet. Gayunpaman, muli na namang pinagtapat ni Lilet sa kanyang tinang na bakit nararamdaman niyang hindi talaga nagsasabi ng totoo itong si Ino sa kanya. Sinabi naman ni Tinang na paano kung biktima lang talaga itong si Trixie. Tugon naman ni Lilet na hanggang ngayon ay binabagagbag pa rin siya ng kanyang konsensya dahil paano kung totoo talaga si Trixie ang biktima at si Ino pala ang tunay na salarin. Dagdag pa nga ni Lilet na hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag biktima talaga ang kanyang kapatid at ang pinagtanggol niya pala ay talagang guilty. Sa kabilang banda naman, simula na ang pagtatanggol ni Lilet kay Chato dahil naakusahan siyang pumatay sa asawa ng kanyang anak. Pinagbibintangan nga itong si Chato na siya ang gumawa nun at si Lilet ang kinuha niyang lawyer. Nangako naman si Lilet kay Chato na gagawin niya ang lahat para mapanalo ni Charo ang laban. Yan ang mga dapat nating abangan bukas sa Lilet Matias.